Naranasan niyo na bang mapadpad sa isang lugar na tila isinumpa ng kadiliman? Isang lugar kung saan ang pagsapit ng takip silim ay hudyat, hindi para sa pagpapahinga, kundi para sa pagsisimula ng takot. Sinasabi na sa baryong ito, may isang aswang na nag-aabang malapit sa ilog tuwing gabi. Ang tanong, totoo kaya ang kwento ng sumpang ito? O isa lamang itong kwentong bayan na ipinapasa-pasa sa bawat henerasyon? Ang kwentong mapapakinggan ninyo ngayon ay galing mismo sa isang taong lumaki at nakaranas ng lagim sa baryong iyon. Samahan ninyo akong pakinggan ang kanyang kwento at sabay-sabay nating alamin ang katotohanan sa likod ng misteryo. Hindi ko babanggitin ang totoong pangalan ng aming lugar. Itinatago ko na lang ito sa tawag na Baryo Madilim. Doon ako sinilang at lumaki sa isang simpleng komunidad na nasa gilid ng isang malawak at mahabang ilog. Para sa isang bata, paraiso ang lugar na iyon. Malawak ang mga taniman, sariwa ang hangin, at payapa ang pamumuhay. Ngunit ang lahat ng iyon ay balat kayo lamang dahil pagsapit ng gabi, ang paraisong iyon ay nagiging isang lugar na tila hinuhugot sa pinakamasamang bangungot. Ang aming baryo ay isa lamang sa mga lugar na hindi naaabot ng modernisasyon. Wala kaming kuryente. Ang tanging nagbibigay liwanag sa aming mga kabahayan ay ang apoy mula sa mga gasera at kandila. Kaya naman, pagsapit pa lamang ng alas 6 ng gabi, ang lahat ay kailangan ng nasa loob ng kanilang mga tahanan. May isang hindi nakasulat sa patakaran sa aming baryo. Bawal ang magpagala-gala sa labas kapag madilim na. At higit sa lahat, bawal na bawal ang lumapit sa ilog. Ayon sa mga matatanda, may isang sumpa ang aming baryo. Isang sumpa na nagkakatawang tao sa anyo ng isang aswang. Sinasabing naninirahan ito sa mga dambuhalang puno ng balete na nakatayo malapit sa pangpang ng ilog. Noong una, hindi ko to pinapaniwalaan. Para sa akin, isa lamang itong paraan para takutin kami mga bata upang hindi kami lumabas ng bahay. Ngunit habang ako'y nagkakaisip, unti-unti kong nararamdaman at naunawaan ang takot na bumabalot sa aming komunidad. Gabi-gabi, halos pare-pareho ang eksena. Magsisimula ito sa sabay-sabay na pag-alulong ng mga aso. Hindi ito ordinaryong tahol, kundi isang klase ng pag-angal na puno ng takot. Tila may nakikita sila na hindi abot ng aming mga mata. Pagkatapos ng alulong, isang nakakabinging katahimikan ang papalit. At sa gitna ng katahimikan iyon, maririnig mo ang isang tunog na nagpapataas ng lahat ng balibo mo sa katawan. Isang malinaw na wakwak na parang isang dambuhalang ibon na naghahanap ng mabibiktima mula sa itaas. Ang bahay namin ay hindi kalayuan sa ilog. Hindi man namin ito direktang nakikita, ngunit tapat ang lapit para marinig namin ang agos ng tubig. At dahil sa lokasyon namin, kami ang isa sa mga pamilyang madalas makaranas ng mga hindi may paliwanag na pangyayari. Tandang-tanda ko pa, 12 taong gulang ako noon. Ipinagbubuntis ng nanay ko ang bunso kong kapatid. At ayon sa mga sabi-sabi, ang mga buntis ang pangunahing target ng mga aswang. Dahil dito, mas mahigpit ang pag-iingat sa aming tahanan. Naglagay ang tatay ko ng mga bawang sa bawat bintana at tiwang ng bahay. Mayroon kaming palaging nakahandang asin at isang buntot pagi na nakasabit sa aming pintuan bilang proteksyon. Isang gabi, napakalakas ng ulan at hangin. Ang tunog ng pagpatak ng ulan sa aming yero ay nakakabingi. Nasa loob kaming lahat ng bahay, nagsisiksikan. Si nanay ay hindi mapakali, marahil dahil sa kanyang kondisyon. Bigla, sa gitna ng ingay ng ulan, narinig namin ang sunod-sunod na alulong ng aso sa kapitbahay. Makalipas ang ilang sandali, ang mga aso naman namin na nakatali sa silong ang nagmulang magtahulan nang walang tigil. "Tay, ano po yun?" Tanong ko sa aking ama habang mahigpit ang yakap ko sa kanya.
Wala yan anak. Baka may pusa lang na dumaan. Sagot niya. Pero hindi maitago sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Ilang saglit pa, may narinig kaming isang mabigat na kaluskos sa aming bubungan. Hindi ito tulog ng sanga ng kahoy o ng isang pusang ligaw. Mas mabigat, para bang may isang malaking nilalang na gumagapang sa ibabaw ng aming bahay. Sinundan ito ng isang tunog na tila may kumakaskas na matutulis na kuko sa yero. Agad tumayo ang tatay ko at kinuha ang kanyang itak. Si nanay naman ay nagsimulang magdasal ng rosaryo, pabulong at nanginginig. Ako, tulala lang na nakatingin sa aming kisame. Bawat kaluskos ay parang martilyo na pumupukpok sa dibdib ko. Ang kaluskos ay dahan-dahan gumalaw at tuminto sa tapat mismo ng kwarto kung saan natutulog ang aking nanay. Doon, narinig namin ang isang kakaibang tunog. Parang may sumisinghot. Tila may inaamoy ito mula sa labas. Hindi na nakatiis ang tatay ko. "Umalis ka rito! Demonyo!" Sigaw niya. Sabay hampas na malakas sa pader gamit ang likod ng kanyang itak. Kasabay ng sigaw niya, narinig namin ang malakas na pagaspas ng mga pakpak. Napalakas nito na parang isang eroplano na dumadaan sa ibabaw namin. Pagkatapos, katahimikan. Tanging malakas na buhos lang ng ulan at ang mabilis na tibok ng aming mga puso ang maririnig. Kinaumagahan, umakyat si tatay sa bubong. Doon tumambad sa kanya ang mahaba at malalim na kalmot sa yero sa tapat mismo ng bintana ng kwarto ni nanay. Sa paligid ng aming bahay, nakakalat ang ilang piraso ng itim na balahibo na hindi namin matukoy kung sa anong uri ng ibon nanggaling. Mula sa gabing iyon, gabi-gabi nang napupuyat si tatay para magbantay. Ngunit ang pinakamalagim na karanasan na hindi ko malilimutan ay nangyari nung ako'y 17 anyos na. Mayroon akong kaibigan, si Marco. Matapang, mayabang, at hindi naniniwala sa mga kwentong aswang. Palagi niyang sinasabi na gawa-gawa lang iyon ng mga duwag. Isang gabi, niyaya niya kaming mga kaibigan niya na pumunta sa sayawan sa kabilang baryo. Para makarating doon, kailangan namin tawirin ang isang maliit na tulay na gawa sa kawayan na nakatayo sa ibabaw ng ilog na sinasabing pinamumugaran ng aswang. Gabi na kaming umuwi at pare-pareho na kaming nakainom, lalo na si Marco. Habang kami naglalakad, nagsimula na naman siya magyabang. "Walang aswang dito. Tignan nyo, pupuntahan ko yung puno ng balete." Sigaw niya. Sabay takbo patungo sa madilim na bahagi ng pangpang. "Marco, bumalik ka dito. Huwag kang magbiro ng ganyan." Sigaw ko sa kanya. Pero para siyang walang narinig dahil sa pag-aalala. Sinundan namin siya. Maingat kami naglakad hanggang sa makita namin siya sa ilalim ng pinakamalaking puno ng balete, nakatingala at sumisigaw. "Labas! Nasaan ka ng aswang ka? Kung totoo ka, magpakita ka sa akin." Hamon niya sa kawalan. Bigla, ang dating mahinang hangin ay lumakas. Ang mga dahon ng puno ay nagsimulang magingay ng malakas. Sa di kalayuan, nagsimula na namang mag-alulong ang mga aso. Kinilibutan ako. "Marco, tama na yan. Umuwi na tayo." Sigaw ng isa pa naming kasama. Ngunit bago pa man makakilos si Marco, may narinig kaming isang nakakapangilabot na tunog mula sa itaas ng puno. Isang tunog ng nababaling buto. Isang malakas na krak. Pagtingala namin, wala kaming makitang iba, kundi ang madilim na mga sanga at dahon. Biglang natigilan si Marco. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingala pa rin. Nanginginig ang buong katawan niya. Mula sa kadiliman ng puno, isang anino ang daang-daang bumaba. Hindi ito lumipad. Para itong isang malaking gagamba na mabilis na gumapang pababa sa puno. Isang maitim na figura na may abnormal na haba ng mga braso at binti. At sa gitna ng kadiliman, dalawang pulang mata ang tumitig sa amin. Nagliliyab na parang dalawang baga. Sa puntong iyon, wala na akong ibang iniisip kundi ang tumakbo. Sabay kaming tumakbo ng isa pa naming kaibigan palayo sa lugar na iyon. Sa aming pagtakbo, narinig namin ang isang nakakabinging sigaw mula kay Marco.
Isang sigaw na puno ng sakit at matinding takot. Pagkatapos noon, wala na. Tanging ang mga lulong na lang ng aso ang aming narinig. Hindi kami lumingon. Tuloy-tuloy lang kami sa pagtakbo hanggang sa makarating kami sa aming mga bahay. Hingal na hingal at nanginginig sa takot. Kinabukasan, ang buong baryo ay nagkagulo. Nawawala si Marco. Naghanap ang lahat, ngunit walang Marco na natagpuan. Pagkatapos ng 3 araw, isang mangingisda nakakita sa kanya. Ang walang buhay na katawan ni Marco ay nakabitin ng patiwarik sa isa sa mga sanga ng puno ng balete. Bukas ang kanyang dibdib at nawawala ang kanyang puso at atay. Ang pangyayaring iyon ang tuluyang bumaon sa aming baryo sa kadiliman. Ang dating takot ay napalitan ng lagim. Ang kwento ng aswang ay hindi na lang isang babala, kundi isang katotohanan, kinelyuhan ng isang brutal na kamatayan. Umalis ako sa baryo madilim. Pagtungtong ko ng 20 anyos, dinala ko ang aking mga paa sa Maynila. Dala ang pag-asang makatakas sa madilim na alalang iyon. Ngunit hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang takot. Sa tuwing sasapit ng gabi at maririnig ko ang alulong ng aso, bumabalik ang lahat, ang imahe ng mga pulang mata sa dilim, ang huling sigaw ni Marco, at ang walang katapusang misteryo ng aming baryong walang liwanag. At diyan na nagtatapos ang kwento ng ating tagapakinig, isang karanasan na nagpatunay na may mga lihim at kababalaghan sa ating mundo na mahirap ipaliwanag. Kayo, mga kalagim, anong masasabi ninyo sa kwentong ito? Naniniwala ba kayo sa mga aswang? O mayroon ba kayong ibang teorya sa kung ano ang nangyari sa baryo madilim? Kung nakaramdam kayo ng takot at kilabot sa kwentong ito, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod pa nating kwento. At syempre, inaanyayahan ko kayong mag-iwan ng comment sa ibaba. Ibahagi ninyo ang inyong mga salubin o kung mayroon kayong sariling karanasan na nais ibahagi. Bukas ang aming espasyo para sa inyo. Muli, ako si Mr. John at laging tandaan, dahil hindi mo alam kung ano ang nag-aabang dito, hanggang sa susunod na Alingaw ng Lagim.